Radio Maria brings you Catechism of the Catholic Church. Isang mapagpalang pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapagtangkilik ng ating himpila ng Radio Maria, Bringing Christ into Your Home. Ito po si Father Raymond para po sa ating programang Catechism of the Catholic Church. At tayo po ay sumasa inyo sa pamamagitan ng 99.7 FM sa Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Gayun din po naman sa buong mundo sa pamamagitan ng ating audio streaming sa ating website sa www.radiomaria.ph at sa website ng World Family of Radio Maria sa www.radiomaria.org. Sa atin naman po nga pakikipag-ugnayan sa Bitstop Network ay maaari na rin po tayong mapakinggan sa www.iradioportal.com. At sa pakikipagkaisa po natin sa Bitstop Network ay napapakinggan din po tayo sa iba't ibang mga mobile applications. Pero syempre, maaari na rin po nating i-download ang mobile application ng atin pong himpilan. Hanapin lamang po ang World Family of Radio Maria sa App Store, Google Play Store at Windows Store. Sa mga probinsya naman po ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Tarlac, tayo po'y nakararating sa pamamagitan ng Cable TV Channel 99 sa iba't ibang mga tahanan. At ito po ay sa kagandahang loob ng Comclark Technology and Affiliate Cable TV Networks. At sa Cable TV Channel 81 naman ang Concepcion Pay TV Network sa mga bayan ng Concepcion at Capas sa lalawigan ng Tarlac. At sa atin pong talakayan sa araw na ito ay ihahandog po natin ang pagpapatuloy ng pagsagot sa ilang mga katanungan na ating natanggap mula sa ating mga tagapakinig at tagapagtangkilik. Mula sa inyo na mga minamahal namin na mga kasama sa paglalakbay sa atin pong programang Catechism of the Catholic Church. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po muna'y mag-alay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, papurit pa sa salamat ang amin pong ibinabalik sa iyo sa napakaraming mga biyaya na aming tinatanggap mula sa inyong kabutihan. O Diyos, humihiling po kami ng kapatawaran sa anumang mga pagkukulang at pagkakasala na nakakasakit sa iyo na aming nagagawa sa mga ordinaryong mga pagkakataon ng aming buhay. Ama, hinihiling po namin na sa amin muling pagsasama-sama para sa programang ito, kami naway gabayan mo upang higit naming mabuksan ang aming isipan at puso at mapatuloy ang iyong salita sa aming buhay. Nang ito ay magdulot ng pagbabago at pagkaugat na magpapanatili sa amin sa iyong kalwalhatian. Ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling at idinadalangin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, ang iyong bugtong na anak kasama ng Espiritu Santo,
bilang iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Reyna ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa unang bahagi ng atin pong programang Catechism of the Catholic Church. Ito po si Father Raymond at kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating himpilan, ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. At ngayon ay tumungo na po tayo sa atin pong unang katanungan na natanggap mula sa isa sa ating mga tagapakinig at tagapagtangkilik. At ito po ay from 2051. Hello Father, tanong ko lang po, totoo po ba na may karma sa mga taong nagkakasala? Maraming salamat po sa inyo pong katanungan. Ang salitang karma ay hindi po isang salita at konseptong Kristiyano. Ito po ay hango sa kapaniwalaan ng mga Hindu, isang relihiyon na galing sa India. At ang konsepto ng karma ay nakapaloob sa pinaniniwalaan ng mga Hindu on reincarnation, na ang kahulugan, kapag ikaw ay namatay, ang iyong kaluluwa ay lilipat sa ibang life form. Which means, maaari itong maging isang taong muli sa susunod na buhay o kaya naman ay maging isa sa mga hayop or insekto. At nakadepende ang paglipat mo sa ibang life form sa pamamagitan ng tinatawag nilang karma. Merong good karma at may bad karma. At ang karma ay naaayon sa kung papaano mong isinabuhay ang iyong buhay, no? Samantalang ikaw ay nasa human life form. Good karma, muli kang mabubuhay sa isang human life form na marahil ay makapangyarihan, mayaman, sikat, tinitingala, pinapalakpakan. At ito ay dahil sa namuhay ka rin ng mabuti, maganda at matiwasay, no, sa iyong nakaraang buhay. Ngunit kung ikaw naman ay masama, palagi kang gumagawa ng mga mali at pangit sa iyong kapwa, ikaw ay mapupunta daw sa mga lower life forms. Okay? Yan yung mga insekto, yung mga hayop. Ngayon, sa atin na mga Kristiyano Katoliko, hindi tayo naniniwala sa reincarnation. Kasi tayo ay naniniwala na minsan lamang tayo maipanganak at sa ating pagkapanganak naandoon yung ating kaluluwa na bigay ng Diyos. At ang kaluluwa na ito kapag tayo yumao ay hihiwalay sa ating katawan at ito ay babalik, no, sa Diyos at dapat bumalik sa Diyos. Okay? Minsan lamang tayo nabuhay. Kaya nga walang reincarnation. Incarnation, oo, no? Ang pagsasakatawang tao ng Diyos. Ang pagsasakatawang tao ng salita ng Diyos. Pinaniniwalaan natin yan. Sa atin pong Christian concept and faith on on incarnation, but not on reincarnation. Okay? At ang isang tao ay minsan lang mamamatay. Yan ang kapaniwalaan natin, no, bilang mga Kristiyano Katoliko. Kaya nga, because walang reincarnation, wala rin tayong paniniwala sa
good karma and bad karma. However, meron tayong parang, okay? Parehong kapaniwalaan na ang iyong mga ginawang mabuti sa mundong ito ay makatatanggap ng pagpapala, reward sa piling ng ating Diyos. Ang iyong mga mabubuti at mahusay na mga gawa at pakikipag-ugnayan sa iyong kapwa ay tatandaan ng ating Panginoon. At ang mga iyan ay kanyang pagkakalooban ng pagpapala. Pero, meron din tayong mga tinatawag na pagkakamali. Nasa isang Christian word po iyan at it seems tayo lamang po ang meron pong ganitong salita. Ano po iyon? Sin o kasalanan. Ang mga paglabag sa kalooban ng Diyos. Ang mga pangit at masasamang mga nagawa natin laban sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Ang pagtalikod sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ito po ang mga basic na pagkakilala po natin kung ano ang kasalanan. At ang mga kasalanan ay may mga consequences. Okay? May mga bunga ang mga kasalanan. At yun po yung sinasabi po nating halos pagkapareho doon sa konsepto ng karma. Ang mga ginawa mo ay merong mga bunga. Ang mga uri ng pamumuhay na meron ka ay may mga consequences. At tayo, ang mga good deeds may consequence, reward. Ang mga sin may consequence, punishment. Okay? At ano yung mga consequences of sin? Una po ay death. Yan po ay nasa Catechism of the Catholic Church, number 1088. Okay. So, or rather, 1008. Ano yon? Okay, 1008. Basahin po natin ang sinasabi ng atin pong Catechism. Death is a consequence of sin. The Church's magisterium as authentic interpreter of the affirmations of sacred scripture and tradition teaches that death entered the world on account of man's sin. You may refer to Genesis chapter 2 verse 17, chapter 3 verse 3, chapter 3 verse 19. Also, Wisdom chapter 1 verse 13. You can find it also in Romans chapter 5 verse 12, chapter 6 verse 23. Even though man's nature is mortal, God had destined him not to die. Death was therefore contrary to the plans of God the Creator and entered the world as a consequence of sin. You can find that from the sacred scriptures, this is statement. Wisdom chapter 2 verses 23 to 24. Bodily death, from which man would have been immune had he not sinned, is thus the last enemy of man left to be conquered. Okay. So yan, ang consequence ng sin, death. Another is harm to the community of believers. Okay, maliban sa kamatayan ay isa pong dagok, sakit at sugat ang idinudulot ng kasalanan sa komunidad ng mga mananampalataya. Basahin po natin ang sinasabi ng Catechism of the Catholic Church 953. Communion in charity. In the Sanctorum Communio, none of us
lives to himself, and none of us dies to himself. Romans chapter 14, verse 7. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Now, you are the body of Christ and individually members of it. Luke chapter 16, or rather, 1 Corinthians chapter 12, verses 26 to 27. In this solidarity with all men, living or dead, which is founded on the communion of saints, the list of our acts done in charity redounds to the profit of all. Every sin harms this communion. So, tayo po ay may pagkakaisa bilang iisang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At ayon nga sa banal na kasulatan sa Roma, tayo ay nabubuhay hindi para sa ating sarili lamang. At tayo ay namamatay hindi para sa ating sarili lamang. At sa pagpapatuloy naman sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto, sabi niya, kung ang isang miyembro ay nagdurusa, lahat ay nagdurusa. Kung ang isang miyembro ay pinaparangalan, lahat ay nagsasaya. Tayo ay katawan ni Kristo at ang bawat isa sa atin ay miyembro nito. Napagkakaisa tayo sa pag-ibig. Napagkakaisa tayo sa ating pananampalataya. Napagkakaisa tayo sa kabanalan ng katawan ni Kristo. Kaya nga may communion of saints. At anumang ginagawang mabuti ng isa ay papakinabangan ng buong katawan. Ngunit, anumang gawin na kasalanan ng isa ay magiging isang sugat na mararamdaman ng lahat. Sasaktan ang buong katawan. Kaya nga, meron tayong kasabihan, di ba? Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Huwag po nating iisipin na yung atin pong kasalanan na ginawa natin in private, na walang nakakaalam, walang nakakakita, wala pong consequence sa iba. Every sin has a social dimension. At sasaktan ng ating ginawang personal at pasikretong kasalanan ang ating simbahan, ang katawan ni Kristo, lalo higit ang ating Panginoon. Kaya nga, as much as possible, huwag tayong gumawa ng kasalanan. Okay. Ano pa ang ginagawa ng kasalanan? Dahil nga ito ay nagdudulot ng sugat sa ating komunidad bilang mga mananampalataya, pinipilay ng kasalanan ang kaisahan ng simbahan. It injures the unity of the church. Yan po ay mababasa po natin sa Catechism of the Catholic Church 817. Okay? Hanapin po natin ito at basahin natin kung anong itinuturo ng ating simbahan patungkol sa consequence of sin as enduring the unity of the church. Okay. In fact, in this one and only Church of God, from its very beginnings, there arose certain rifts, which the apostle strongly censures as damnable. But in subsequent centuries, much more serious dissensions appeared, and large communities became separated from full communion with the Catholic Church, for which, often enough, men of both sides were to blame. The ruptures that wound the unity of Christ's body, here we must distinguish heresy, apostasy, and schism, do not occur without human sin.
Origen said, "Where there are sins, there are also divisions, schisms, heresies, and disputes. Where there is virtue, however, there also are harmony and unity, from which arise the one heart and one soul of all believers." Ano ang greatest sin na ginawa ng ating simbahan? That is unity of the church. Nahayaan natin na magkaroon ng pagkakahiwa-hiwalay sa ating simbahan. At ang sabi ng atin pong mga dokumento, at inaamin din naman ito ng ating simbahan, people from both sides are to be blamed. Sino ang dapat sisihin? People from both sides. Ang mga nakagawa ng malaking iskandalo na naging dahilan para umalis at lumisan ng marami sa simbahan at magtatag ng ibang komunidad ay dapat nasisihin. Pero sila rin na mga umalis at lumisan upang magtatag ng ibang community dapat din namang sisihin. Kasi pinasimulan din naman nila ang paghiwalay at pagkakawatak-watak ng iisang katawan ng ating Panginoon. Today, how many Christian churches are there? More than, I think, 40 or 70,000 sects of Christian religion. When in fact, before, there is only one and true Church of God from the very beginning. Pero, anong sabi? In subsequent centuries, humiwalay at nagkaroon ng pagkawatak-watak ang ibang mga communities. And this is a product of sin. The sin of pride. Diba? The sin of selfishness. At ang mga kasalanan na ito ay nagbunga ng mas malaking kasalanan na ang iisang katawan ni Kristo ay paghiwa-hiwalayin. Kaya nga nung pinagsusumikapan din ng simbahan ngayon sa tinatawag po nating ecumenism, sa tinatawag po nating dialogue, ang pinagsusumikapan ng atin pong simbahan ngayon, unity of the body of Christ. Ang pagkakaisa ng katawan ni Kristo. And the church is very, very successful in recent centuries. Bakit? Kasi because of this ecumenical work, because of this dialogue, marami sa mga separated brethren natin ang bumalik sa full communion with the church. Kaya nga, sa Catholic Church, napakarami ng mga tinatawag nating rites, different rites or liturgical rites. Kasi yung mga humiwalay noon na merong mga sariling rites mula sa Catholic Church, muling nabalik na in full communion. At sila ay nananatili pa rin na yung mga ancient rites nila, kabilang pa rin at kabilang na sa kaisahan ng simbahan ng Diyos. They are already in a full communion with the Catholic Church. At magpasa hanggang ngayon ay meron pa ring mga malalaking mga hakbang na ginagawa ang atin pong simbahan to pursue this dream that we may truly respond to the prayer of Christ. In the Gospel of St. John, the high priestly prayer, when he said to the Father, "Father, I pray for them that they all may be one." That we may all be one. At ito po ang ginagawa ng marami sa atin pong simbahan. Trying to dialogue, to communicate, to converse, to create a relationship, an understanding with other communities of Christian faith, and invite them once again
to return to the one and only church of God, which is stood from the ancient days until today as the one and only bride which the Lord offers Himself to. Kaya nga, mga ginigiliw na mga kapatid, sana'y maging ecumenical din naman tayo, ano, sa atin pong mga kapwa na non-Catholics. Pero sila ay merong mga truths na pinangahawakan on the Christian faith na pwede po nating sabihin, nagkakaisa tayo dyan. Iisa tayo dyan. Kapag ito'y nagawa natin, we will therefore destroy the consequence of sin, which is the disunity in the church. So, totoo, no? Merong mga consequences, ano, ang ating mga nagawang kasalanan. Now, because we belong to one church, and our church extends throughout the ages, ano? Yung mga kasalanan na nagagawa po natin, may consequences din po sa mga sumusunod na henerasyon sa atin. Okay? Hindi man po natin nakikita yung mga pangit na bunga ng ating mga kasalanan din ngayon, temporally, pero ito'y mararanasan ng mga susunod na mga henerasyon sa atin. So, may bunga ang kasalanan na hindi maganda. Kaya nga, iwasan natin na kumawa as much as possible ng kasalanan. Maraming salamat po sa inyo. Another text message from 0776 before we go for a break. Ang church po ba ay otorisado na magtayo ng amusement establishment to generate funds? May patong-its at bingo pa ang isang simbahan na locally founded dito sa aming lugar na tututuloy na magsugal kahit ang mga kabataan rito. Nais ko pong hiramin yung mga pananalita ni His Eminence Charles Meong Cardinal Bo, SDBDD, Archbishop ng Yangon, Myanmar, noong siya ay nag-homily sa closing mass sa Statue Orbis ng 51st International Eucharistic Congress. Ang sabi po niya doon, at isang napakalaking paalala sa lahat ng mga namumuno sa ating simbahan at siyempre sa lahat ng mga mananampalataya. A church is not an income-generating church. It should be a hope-generating church. Napakaganda, hindi po ba? Ang isang simbahan ay hindi dapat nakafocus sa income generation, fundraising, at sa paglikom ng pondo. Though mahalaga po ang mga ito para po masuportahan po natin ang atin pong mga pastoral works. At ganyan din po naman ay para matustusan natin ang mga pangangailangan ng ating mga pagtitipon bilang mga Kristiyano-Katoliko, bilang pagsamba sa ating Diyos. Diyan natin kinukuha yung pagpapatayo ng ating mga simbahan, ang pagpapanatili ng mga ito, maintenance, at syempre ang pagsuporta sa mga pangangailangan ng ating mga pastol, ang mga pari, na full-time sa kanilang mga paglilingkod sa ating kawan, sa ating sambayanan. Pero huwag sana tayo ay malunod sa objectives na palagi na lamang yung ating nagiging concern ay income. Kaya nga, kailangan maging malinaw po sa atin na hindi ito ang primary objective ng atin pong simbahan. Ang primary objective po natin is
to bring hope to the people, to offer them ways and means to deepen their relationship with God, and to bring to the people the graces that they need through the sacraments, to pastor the souls of the people and bring them closer to God. Ito yung mga concerns po ng atin pong simbahan, no? At ito yung dapat na maging mga objectives natin. Okay. Now, on the part of, is the church authorized to perform income-generating activities? Yes. The church is authorized because the church needs it to support its activities, its pastoral works, to support its very objective, which is to bring souls to Christ. Now, what sort of income-generating activities should be done? Income-generating activities that can still bring hope, that can still inspire faith, that can instill also spirituality into our believers, into the faithful, into the members of the community. Pero kung ang mga income-generating activities na ay katulad na po niyan, establishment of an amusement institution, o meron ng mga sugalan, it's bingo na tuloy-tuloy. At itong mga ito ay nagdudulot na ng pangit na epekto, lalong-lalo na sa mga kabataan dahil natututo na silang magsugal. Ito po ay hindi na po maganda. Ito po ay mukhang malayo na sa dapat na ipaglingkod ng isang simbahan, ng isang community of Christ's disciples. Kaya nga, we pray na sana'y ito pong locally founded church na ito, and thank God it's not a Catholic church, ay talagang sana'y matigil na yung mga ginagawa nilang paggawa mga income-generating activities para na hindi maganda ang epekto sa mga tao at sa mga kabataan lalo't higit. Tandaan ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Marcos, huwag ninyong pigilan ang mga bata na lumapit sa akin. At ano ang naging reaksyon ng Panginoon? Samantalang sinasabi niya ito, nagagalit siya sa mga apostol at sa mga ibang mga alagad na pumigil sa mga bata na lumapit sa kanya. Now, if the community, the church, becomes a stumbling block to the children to come closer to Christ and be like Christ, I think magagalit ang Panginoon. Sana'y wag po nating hayaan na magalit ang ating Panginoon, sapagkat hindi natin gugustuhin kapag ang Panginoon ang nagalit. Ngunit, siyempre, ang galit na ito ay tandaan po natin, hindi galit na animoy galit ng isang tao na nakapagdudulot ng kasalanan sa isang tao. Ang galit ng Panginoon ay banal na galit. Galit na walang ibang ninanais kung hindi itama lamang po tayo. Iwasto ang ating mga maling gawi at tayo ay muling ibalik sa tamang landasin. Maraming salamat po. Magbabalik tayo dito sa ating programang Catechism of the Catholic Church.